ng kabutihan mo. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Ama. Muling nagpapasalamat sa pagising pa lang sa umaga. Binigyan mo po kami ng masarap na tulog sa magdamag at sinamahan mo po kami. Ngayon po, Panginoon, narito po kami sa iyong harapan. Narito sa bahay-sambahan, Panginoon, na kami po ay nagpapasalamat sa iyo dahil nagkasama-sama po kami muli sa oras na to. Lord, ang mga wala pa dito ay dalhin mo ang kanilang pangyapak, dalhin mo ang kanilang puso at isipan, Panginoon, na mabis na nila, maalala na nila, Panginoon, bago ang anumang bagay na gagawin nila. Sila po ay tutungo dito sa iyong bahay-sambahan. At sila po ay magpapasalamat sa iyo sa lahat ng kabutihan mo. Lord, ipinapanalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas, Panginoon, na makaahon sa kahirapan. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas na maalis na ang mga kalamidad, bagyo. Kawawa po, Panginoon, ang mga nalulubog sa bahay na walang pinagkukunang source of income, Panginoon, kung patuloy pong bumabagyo. Lord, tulungan mo po ang bansang Pilipinas na ang aming Pangulo ay magkaroon po ng sariling desisyon na hindi desisyon ng iba ang kanyang susundin. At Lord, tulungan mo rin po ang mga korupsyon na maalis na po ito at magkaroon po sila, Panginoon, ng damdamin may angkol sa kapwa, Panginoon, upang sa ganun ang mga mahihirap sa bansang Pilipinas, Panginoon, ay mababawasan. At Lord, ipinapanalangin din po namin sa iyo, Ama, ang music team. Itong oras na to, Lord, gabayan po sila ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na makaawit po sila sa amin, Panginoon, at ang kanilang mga aawitin ay madadama po namin, Ama, nakasama pa po namin sa kanilang pag-awit. At Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyo muli at Lord, ipinapanalangin po namin ang limang bahay-sambahan ng ROG, Panginoon, ang Dolmar, Greenport, Sitiosuha, ang Gumaok at ang isa pa po, Panginoon. At Lord, ipinapanalangin po namin, Panginoon, na ang lahat ng bahay-sambahan na ito ay pupunuin mo ng mananampalataya. Ang mga naglamig ay muli mong dadalhin ang kanilang pangyatak upang maalala ka po nila, Panginoon. At ang mga nahihirapan, may problema sa mga sumasamba sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, ay tutulungan mo. At Lord, maraming salamat po muli sa oras na to. At kami po ay muling nagkasama-sama, Panginoon. Sa iyo po namin itinataas sa pangalan mo, Jesus, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Praise the Lord! Hallelujah! Isang pinagpala po mga po sa bawat isa. And kaya namin ang pakasunan ng ating Panginoong Diyos na kuhan. Hallelujah! Hallelujah! Sabit na po ba tayo sa presensya ng ating Panginoon? Sabit na po ba tayo sa presensya ng ating Panginoon? Amen! Siyempre, lahat po tayo nananapit po. Hallelujah! Kaya samahan niyo po kami at habang kami maawit, maaari rin po umigot ang ating mga kapatiran para po kamayan ang ating mga hallelujah! Lord,
Panginoon. Bagkus bibigyan mo kami ng mga pagpapalang sapat na at higit pa, Panginoon. Kaya Lord God, patuloy po kami naaawit sa iyo. Hallelujah. Lord, ang buhay po namin ito, Panginoon. Kulang pa, Lord God. Kulang pa yung mga ginagawa ko namin sa kabutihan mo po sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, Panginoon, nais na pa po namin, Lord God, na handugan pa ng mga awit, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Gaya ng dagat, Panginoon, hindi po napapagal sa pagkain. Yun po, Father God, ang nais po namin, Panginoon. Hindi mo kami mapapagal sa paghandog sa iyo, Panginoon, ng mga kabutihan at mga gawa, Father God, na kabubuti, Panginoon, at mag-glorify ka sa buhay mo namin, Lord. Salamat po. Salamat po. Continue to move in our midst, Lord God. Sa libong buhay, hindi magkakait, lahat sa'yo
siya na Panginoon. Hanggang katapatan sa buhay ko, lagi mong lahat. Narito kan sa biyaya mo, hawak ko
kahit malayo po kayo, ipararamdam po ng Holy Spirit ang kanyang presensya sa inyong mga puso. Bawat isa po, makinig po tayo mabuti. Let's welcome Pastor Alicia na magbababa po ng Word of God. Sige po, palakpakan po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po. Sa title pa lang, no? 666 na itong isa na natin. Alam niyo po, minsan na tayo dinadaya eh. Di ba pag nag-click ka ng YouTube, i-click ka dahil dito sa title pa lang. Something ano to. At isa sa mga bagay na kinatatakutan ng tao. Pero, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. May dalawang verse po tayo na babasahin. Sabi mo dito. Basahin po natin yung verse. Gawa 17:29. Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain ng kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan sa ginto, pila, at bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Basahin din po natin sa English. Sabi mo dito, therefore, being the offspring of God, we ought not consider that divine being is gold, or silver, or stone, or craft, graven thing, and imagination of man, or also man's device sa ibang translation. At isa pa po mula sa Revelation 13, verse 18. Basahin po natin sa English. This calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast. For it is the number of man, and his number is 666. Basahin po sa Tagalog, kung saan mas maintindihan ang karamihan. Kailangan dito ang karunungan, maaaring malaman ng sino ang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 600 at 66 or 666. Hallelujah. Panginoon, salamat sa iyong salita. Banal na Espiritu, kami po ay nagsusumama ng Diyos. Ang iyong salita, Lord, ang maihayag ng malinaw sa aming kalagitnaan, O God. At tunay, Panginoon, O God, na mahusap ka sa bawat isa sa amin. Father God, we acknowledge O God, apart from you, Panginoon, hindi ko kaya ipaliwanag ang mga bagay na ito. Kayo lamang banal na Espiritu ang makakapagpaliwanag ng mga kahulugan. Reveal to us the secret of your kingdom, O God. At maranasan namin sa umagang ito ang pangunawa na nagkagaling namin sa iyo. Magtino sa aming mga puso, O God, at magbago ng aming mga buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang makakausap na po ang lahat. Minsan po, umpisan ko po sa isang kwento. Merong mga penguin na namumuhay na masaya at mapayapang magkakasama sa isang iceberg. Di ba yung iceberg? Yung yelo po yan sa Antarctica, marami yan. Doon po sila, hindi naman actually sila doon namumuhay, pero usually they spend yung buhay nila doon. Sa gitna ng karagatan na kung saan nandun yung isang napaka malalaking tipak na yelo. Isang araw, may isang penguin na lumakad ng malayo-malayo. Lumayo siya dun sa grupo. Nag-enjoy siya mag-isa. Dito niya natuklasan, habang papalayo siya, na malapit na palang matunaw ang yelo na kinalalagyan nila. Kasi pag kayo nakasaramihan, parang dito po, dito sa atin, pag tayo lang dito, diba, hindi natin mararamdaman. Ay, baha na pala doon. Diba? Kasi sa atin, walang baha. Ang baha natin, tulog lang ng baha at ng ulan. Di po ba? Ito sa penguin na to, kapag lumalakad siya, nakita niya, sa kapalayo, ay, natutunan na pala yung yelo. Hindi namin maramdaman doon sa gitna,
pa rin sila sa pagsasaya na walang paghahanda sa parating na maaaring panganib. Hanggang sa dumating ang panahon na tuluyan na lumiit yung iceberg na yun, doon pa lang naramdaman ng karamihan na, maliit na pala itong natin, space natin, na maaari natin ikapahamak kung nandun pa sa kalagitnaan ng ocean. Noong panahon na yun, sa Biblia, hindi po ito hindi ito bago. Sabi nga dito sa Biblia, wala nang bagong nangyayari dito sa mundo. Paulit-ulit ka. Matthew 24:27 to 39. Ang sabi dito, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe. Nang araw na iyon, bago bumuha, ang tao ay nagsisikain, nag-iinuman, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. So during that time, nag-warning si Noah, return to God, bumalik na kayo sa Panginoon. Dahil magkakaroon ng malaking pagbaha. Hindi siya pinapansin ng mga tao. Katulad ng isang penguin, sinasabi niya, papaliin na to ng ating pinatapaliwan. Walang nakikinig sa kanya. Si Noah ganun din. Hanggang sa dumating yung araw. Matthew 24:37-39. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at hinangay silang lahat. Minsan, ang dami ng pag-warning sa atin, hindi natin pinapansin. Kasi may marami tayong pinagkakabibisihan na hindi naman talaga importante sa buhay ng tao. Dahil mayroon pa palang mas sigit na importante tayo na pinapahalagaan, ito yung buhay na walang hanggan. Ano mo po itong topic na ito? Nabugat ko ito dun sa preaching ni Pastor Bernard. Kasi ako tagagawa ng PowerPoint na nung makita ko, 1:66, 6 chapter, John chapter 6, verse 66. Sabi mo doon, mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. So sabi ko, Lord, hinahinay ko talaga eh. Nagkataon lang ba to na yung 666? Ito yung marami ang tumalikod sa mga alagad niya. Ibig sabihin yung kanyang disciples, tagasunod niya, ang tumalikod at hindi na tumama sa kanya. Sino ang pinatutukan dito? Si Jesus, di ba? Alam niyo kung babalikan natin ang story nito, during that time, si Jesus, ang daming sumusunod sa kanya kasi nag-perform siya ng miracle signs and wonders. Na nami-witness nila, nagpapagaling na may sakit. Alam mo yun, umaalis yung mga demonyo. At during this time, nagpakain siya ng libong-libong tao. Amen. Mula lang sa kapiranggot na tinapay ang isa. Tapos nung sinabi niya, nung ipinangaral niya to, ang pinangaral mo kasi dito, bakit marami tumalikod si Jesus na to? Si Jesus na to mismo At ipinangaral niya, next slide. Sabi niya po dito sa bandang taas. Sabi niya, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Kung ikaw ang sasabihan nito, sabi niya, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Iisipin mo, ano po, kanibal? Kakain ang laman ng tao? Di po ba? Tapos sabi niya pa, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at hindi ko na siya muli siyang bubuhayin sa huling araw. Amen. So kung ikaw, nababuhay ka ng carnal, in this physical, na pag-iisip, in this flesh, in the worldly things, in this world, yung kaisipan ng mundo, wisdom ng mundo, isipin mo, kanibal ba ako? Bakit ko siya kakainin? Kaya maraming tumalikod sa kanya. Kaya the Bible says, let us live in the Spirit and walk in the Spirit. Kasi those who walk in the Spirit, sila yung makakaintindi ng mga spiritual na bagay ng sinasabi ng Diyos. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po ba ang lahat? Amen. Sabi po, balikan na po natin yung ating main text. Ano pa lang yung intro pa lang.
inaano ko lang po kayo. Sabi po sa Gawa 17:29, sapagkat tayo, mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan sa ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Basahin ko po ulit sa English. And therefore, being the offspring of God, bilang anak ng Diyos, we ought not consider that divine being is like gold. Kung natin, parang, ang Diyos ay isang parang ginto, o silver, or stone, craft and graven thing, and imagination, or an imagination of man, or sa ibang translation na ginamit niya dito, man's device. Kamakailan lang, hindi ko alam kung na-encounter mo na to. Sa Facebook, nakalagay doon. Sabi niya, kaya nilagay ko dyan robotism is the only true religion. Imagine mo yan, tinuturo dito ngayon sa ating kapanahonan, itong robotism na to, itong AI, artificial intelligence, is the only true religion. Kung ikaw na estudyante, namili ka rooted in the Word of God, kikilig mo siya. Ano to? Magiging conscious ka ba? Ay magiging ano ka eh? Ano ba tawag dyan? Curious. Ano to? That might deceive us. Hindi lang estudyante, kahit tayo mga matatanda. Tandaan po natin, meron akong hinighlight na word dyan. The word craft. I-dissect po natin yan. Kinakailangan kasi pag craft arts and craft, di ba, pinaganda. Something that you do it skillfully. Si Sister Maring, Sister Lisa, magaling yung mag-design, magkakaroon ng stage. Di ba? Pero pag ako pinag-design ko niya, hindi kasi ganda ng design nila. So nakita niyo po, may kanya-kanyang gift. Sabi po yung word na craft, binabalik po siya sa original translation. Whenever I preach, bumabalik po ako sa original Greek translation kapag po siya ay New Testament. At pag Old Testament siya, bumabalik po ako sa Hebrew. Ang sabi po dito, the word craft is ibig sabihin techniques. So, hindi po yan techniques ko that's techniques. Pag sinabi mo techniques, di ba, maaalala mo agad technology. Tama ba, Sister Micah? So, when they crafted this, talagang nagpinoprogram ang technology, kailangan dito yung expertise ng skills. Hindi ito pwedeng basta-basta lang na ako, ipoprogram mo, hindi ko kaya yun. So this was programmed, this was crafted, di ba? With expertise, with excellence. Kaya nga, hahangaan mo siya. Amen po ba? Dito sa Acts 17:29, nakatayo dito sa Areopagus, inihahamig ni Pablo ang buhay na Diyos sa isang imaheng ginawa ng sining ng tao. Di ba? Driven by the image, sa art, sa pamamagitan ng malikhaing gawa ng tao. Ang technique, the craft, ay hindi nakapagbibigay ng tunay na essence of God. Kahit ano pang pagtangkang gawin ng tao na gawin itong Diyos, at sinasabi niya, robotism is the only true God. Di ba? Nakakatakot. Di ba? Yung sabi sa Facebook eh. Sinasabi ni Pablo dito, hindi makapagbibigay o maipapantay sa Diyos na kahit anong pagtangkang gawin ng tao na magiging katulad ng Diyos. Ito ay nagpapababa sa Diyos hanggang sa anong nilalang lamang. Tama po ba? Kasi ang gumawa ng mga robots na to, these technologies na to, these techniques na to, is just a creation of God. How can a creation of God malalampasan ang talino ng Diyos, the wisdom of God? Ikaw ay isang nilikha lamang ng Diyos. Pero sa ating kapanahunan, pinalalabas dito na ang galing-galing, di ba? Next slide. Sabi ko dito, no? Ay, ang talatang ito ay nagpapaalala sa awit 150, verse 4 to 8, na naglalarawan ng idolo, gawa ng kamay,
bilang gawa ng kamay ng tao. Walang kapangyarihan, walang buhay. Kaya kinakailangan suriin ng simbahan ang mga kultural na nilikha. Tayo dapat sa church, especially yung mga nagtuturo, not only the pastors, na suriin natin mabuti. Itong ibigay ko din sa atin sa Facebook, sa online, and everything. Kasi hindi natin alam na ang mga sining na visual arts, teknolohiya, libangan, even yung ating mga games. Kasi you really don't know, itong games na to, dinalayo ka pala. Sabi niya, upang hindi malihis ang pagkakilala mula sa manlilikha patungo sa nilalang. Di ba yung mga games na mga nang laro, galing-galing mo na doon. Hindi mo alam, nag-i-idolize mo na yung hero doon, hindi na ang ating Panginoong Jesus. Dinalayo ka. You know, the craftiness of the enemy, di ba ang talino niya, in the form of leisure, pleasure, di ba? Joy, enjoyment. Akala mo, okay, enjoy na enjoy kayo, naglalaro ka. Pero hindi mo alam, unti-unti pa lang nire-release yung mindset mo, papunta dun sa hero na yun, and not to the Lord Jesus. Nakikita niyo po? Ngayon, dumako tayo dun sa ating second text. Revelation 13, verse 18. Sa English, sabi ko niya, this calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast. For it is the number of a man, and his number is 666. Basahin ko ulit natin sa Tagalog. Kailangan dito ang karunungan. Sa English, wisdom. Maaaring malaman ng sino ang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw. Mauunawaan, understanding, sapagkat ito'y bilang ng isang tao at ang bilang ay 666. Dito po, sabi ko, Lord, ano gagawin mo dito? I-guide mo po ako. Dalawang bagay ang kailangan para malaman natin paano natin malalaman ang tatak ng halimaw. Dalawang bagay. Sabi ni Lord, kailangan ang karunungan, wisdom. Tama po ba? In Greek, it's Sophia. Sino may pangalan na Sophia dito? Wisdom. Diba? Pangalawa na kailangan, sa Revelation 13:18 tayo kailangan ang pangunawa o understanding o kalaman sa bilang ng halimaw. Understanding, or sa Greek po, ito po ay noon. Hindi siya now, but it is noon. Pagdating sa Greek, pag sinalakas ko siya. Kailangan ng karunungan and understanding. Ano po ang sinasabi ng Isaiah 11, verse 2 and 3? Doon makikita po natin that the gift of the Holy Spirit is ano? Is wisdom, understanding, knowledge. Diba? There are 7 gifts of the Holy Spirit. So, kanino natin malalaman ang karunungan na ito? Mula sa Holy Spirit. Only the Holy Spirit can reveal the secret of these words. Itong mga salita niya. Kaya sa umagang ito, sino sa inyo dito ang tumanggap sa Panginoong Hesus at tumanggap sa banal na Espiritu, nananahan sa kanyang banal na Espiritu? Tumaas ang kamay. Amen. Sa iyong pagbigkas na yan, sinasabi niyo na nananampalataya kayo ng banal na Espiritu ang nananahan sa inyo. Ang karunungan at pag-unawa ay nasa inyo. Amen po ba? Kaya maunawaan natin para parehas ang mga bagay na ito. Una, sabi diba, paano mo malalaman kung tatak na ito? Una, kailangan ang karunungan. Again, sa Greek ito ay wisdom, sa English ay Sophia, sa
English po ay wisdom. Ang ibig sabihin, mula po sa word na sophos, na ang ibig sabihin ay higher or lower, worldly or spiritual. So mas in-illustrate ko po siya para mas maintindihan mo. So ang wisdom pala, maaaring magmula sa dalawa. Worldly wisdom, which is the lower, at mula sa mundo, worldly. Amen po ba? At may isang wisdom, spiritual, mula sa Diyos, that is the higher wisdom, na mula sa Diyos. Dalawa po mula sa mundo, na katalinuhan, na karunungan, at mula sa Diyos na karunungan. So we must learn to discern on things. Saan ba nagmumula yung karunungan na yan? Mula ba yan sa mundo o mula ba yan sa Diyos? Malinaw ba? Nasusundan mo ba ako? Amen. So yun. Next slide. Ang ibig sabihin din ng Sophia is, nagmula din siya sa word na Saphis. Dito kasi sa Greek, pag binalikan mo yung original Greek translation, inuturo niya dito yung iba't ibang pagkakagamit ng salita na to, na Sophia or wisdom. Ang ibig sabihin niya din po ay sophistication. Pag sinabi natin, di ba, ang alin, napaka-sophisticated mo naman. Di ba? Ibig sabihin, medyo advanced ka sa iba. Tama ba ako, hindi? Advanced ka sa iba, di ba? Kumbaga, high-tech ka. Bakit ako yung cellphone mo? Ako latest ka na ng model. Uy, sophisticated. Kumbaga, high-tech. So yung word ng philosophy, sabi na, the art of using wisdom. So it's the study of knowledge, reality, and existence. Pag-aaral ng kaalaman, reality, at existence. Una, sabi niya yung wisdom ay meaning ay sophistication. Siyempre, ginamit ko si Google, niya talaga, ng AI. Pinatranslate ko sa kanya, kasi kung i-Inglesin mo to, baka kayo, mahirapan din. So, pinatranslate ko sa kanya, sa Tagalog. Sabi niya, ang sophistication ay kalidad ng pagkakaroon ng pagkaunawa sa mundo. Sa mga pamamaraan ito, at pagkakaroon ng pagkaunawa sa ugali ng tao. So, pag sophisticated, naunawaan mo ang mundo, the ways of the world, at ang kanyang pagkaunawa sa ugali ng tao. Dati, pag maglinis ka ng sahig, may bunot tayo, di ba? Nag-gamit ka. Tama, di ba? May bunot, bibiyak ka ng nyog. Tapos, ikinisin ko yung gaganong-ganon para kumintap. Ngayon, ang state of the art, iikot, naka-remote control. Nakaupo ka, kuya-kuya ko, ng robot, minamas yung bahay mo. Tama ba? So yun, ano sabi? Nakakaunawa sa mundo. Pagod na itong nanay na to. Bumili ka na lang dito, robot na ito na maglalampaso ng ano. Di ba? Ang ganda ng mundo. Sabi ng nagreklamo yung mga driver. Dahil magmumotong dyan sa Metro Manila, ayaw ko mag-drive dyan. Kasama na si Pastor Dong. Ako siya mag-drive sa Metro Manila. Ang ginawa nila ngayon, nilabas natin yung NCAP. Narinig ko yung NCAP. No Contact Apprehension Policy. Yun pala yun. Walang makuhuli sa'yo, pero yung mga street, may camera. At yung pag nag-renew ka na ng license mo, kaya ng sasakyan mo, makikita mo na lang, oops, nakabalan tayo yung plate number mo sa sasakyan mo. Meron kang ticket, may babayaran ka na kasi violation. Diba? Makatarungan ba? Makatarungan naman, diba? In order. Wala na pang-auto, pero yung camera nakashot sa'yo. It appears to be good. Tama, diba? Di wala na kinatatakot-takot. Ano meron tayo ngayon? Cashless transaction. Dati, meron kang cash. Hindi ganyan. Ngayon, cash. One transfer. Ang bilis, di ba? Credit card. Swipe dito, swipe doon. Pagdating ng bill. Lalabas naman, oops, ang laki naman ang bayaran ko.
Diba? Kapag ka hindi mo alam ang pupuntahan mo, andyan si Waze, i-Google Map, ang dami ng buhay, di ba? Kaya, pag hindi mo alam, ay sis, anong exact address mo? Pakipin nga, ay ano na, di ba? Pakipin, i-guide ka na. Nakarating ka na sa pupuntahan mo. Ang takot ng mga estudyante ko, hindi ako marunong mag-English eh. Talagang ano ko dyan eh, hindi ako mahirap sa communication. Ngayon hindi na. Ayan si ChatGPT, pag-type mo, alamin mo, alam lahat, sabihin mo, anong gusto mo. Kukulat ka lang 15 seconds. Tapos yung tawa mo, tama ba? May estudyante dyan, sarap no? Gumagawa din kasi ako ng thesis ngayon eh. Kaya, ginagamit ko yan. Kahit sa cellphone nyo, di ba? May Microsoft Copilot, nagulat ka na lang. Akala ko, nag-text ko yung pangalan na to. Tapos, tingnan ko kung siya dun sa ano na. Binibigay niya, yung detail nyo ng pangalan na yun. Pero ako, hinahanap ko kung sinsearch ko talaga. Yung pangalan na, yung message ko. Pero napupunta ako dun sa Copilot. Di ba? Binibigay niya yung detail niya sa'yo. Pag nag-edit kami, ako, ginagamit ko ng video, CapCut. Di ba, Sister Lisa? Di ba, ang easy? Na-download mo na ganun-ganun. Ako kasi libre yung gamit ko, kaya hindi pa ganun ka-high-tech. Pero pagka high-tech ang gamit ko, pag sinabi ng pre-check, susulat niya kaagad doon. Kasi naka-pro siya. Character AI. Ito, uso to ngayon sa Facebook eh. Yung mga politician natin, nagiging bata, tapos sinasabi nila na ina-enjoy natin, di ba? Di ba enjoy ka? Di ba nalibang ka? Habang sinasabi ni Miriam, di ba, ng Sor Santiago, pero bata yung kamukha niya. Pero enjoy tayo, di ba? So, that's AI, character AI. Gilbot. Hirap na hirap ka magsulat, mag-translate. Tama ba ito yung grammar ko? Pag-type mo ba niyan, kinulat na lahat ng computer. Perfect na agad yung grammar mo, pati quick, lahat. At in-arrange na pa yung sentence mo na maayos. Kaya, wala ka nang problema. That's sophistication. That's wisdom. Mula ba sa Diyos? Mula sa mundo? Hindi mo, di ba? Makatarong ka naman eh. Sunod yung problema natin. Another meaning of sophistication. Ito ay nangangahulugan ng paggamit ng sophisticismo or sophistry sa Ingles. Ang proseso o resulta ng pagiging may kultura, komplikado o pagdaragdag ng mga hindi pulong sangkap sa isang gamot. Isa-isahin po natin. Sa English sabi niya, sophistication means the use of sophistry, the process of result of becoming cultured or complex and adulteration of drug. Sabi ko, ano ba itong sophistry na to? Ako nga sa totoo lang eh. Di ba, Sophia kasi is wisdom. Paggamit daw ng sophistry. Ako mismo, hindi ko alam yung sophistry. Siyempre, Google ulit tayo. Sabi naman yung complete, sabi niya, inside the dictionary, ang sophistry ay nangangahulugan ng matalino, ngunit mapanlinlang na pangangatuwiran. Dito na pumapasok yung wisdom mula sa mundo at kaibahan ng wisdom mula sa Diyos. Matalino, ngunit mapanlinlang na pangangatuwiran. Amen po ba? Nung gumaan yung bagay, kadali. So, na-enjoy natin. GPT nandyan, si Waze nandyan, lahat nandyan. Pag mag-type ka ng pangalan mo sa Facebook, di ba? Sa Facebook, pag nag-type ka ng pangalan mo sa Facebook, ang bilis mo na si-search. Hindi ka magpupunta ka sa file, aalampatin mo yung folder. Ngayon hindi na, pag nilagay mo yan sa computer, type mo yung pangalan, at ang pangalan na may ganun lalabas. Easy. So sabi dito, ang sophistication ay nangangahulugang paggamit ng sophistry. Di ba? Matalino ngunit mapanlinlang na pangangatuwiran. Ano yung common na naririnig nyo ngayon sa cellphone na pinamabalaan tayo? Anong meron doon? Marami ano? Scammers! Ayun po ba? Hindi mo na mawala yan. Ang bilis. Kaya nakausap ka nila. Akala mo, ang kausap mo tao, yun pala, bot. Di ba yung robot?
ka, tama ba? Na even in the world of politics, na-apply nito. Say for example, nung panahon ng mga Pingkawan at ng mga Unity, nako, may kakilala ako dyan. In-unfriend nung best friend niya. Kasi yung isa kay Lenny, yung isa dito kay BBM. Unfriend sila. Imagine mo yun. Relationship na tatagal nyo nung high school kayo. 4 na taon kayo yung mag-best friends, bagi-bagi, na dahil lang sa Pingkawan at saka Unity. Nag-unfriend kayo, di ba kakalungkot? Ano tawag doon? Cancel culture. Di ba? Naririnig yan ngayon sa mga kabataan. Sabi nila, ay, kay ganito yan. Huwag kayo patronize siya. Hindi nagsinom sa Starbucks, kasi nga sa Starbucks, dito sa kabilang side. Yung kabilang side din dito. Nauuso yan kayo. Doon tayo sa pangatlo, adulteration of drug. Doon tayo muna, alam mo ba na ang pharmacy, saan ba nabibili ang butika? Ay, ang drugs, ang gamot sa pharmacy. Alam mo ba na ang pharmacy ay mula sa Greek word na pharmakia, nang ibig sabihin ay sorcery or witchcraft. Nag-isip tayo, no? Pero, mas pinapatronize natin ang synthetic na drugs, tama ba? Ang sabi ng Genesis, ang mga dahon ay nandyan para maging gamot nyo sa inyong sakit at karamdaman. Witchcraft, craft, something deceiving. Maayos na piniresenta, pero may mapandin lang. Tama ba? Kaya nga pag umiinom tayong gamot, gumaling ka sa sakit na to, nagkaroon ka ng panibagong sakit. Diba? Ang turo ng Diyos, gamitin yung mga dahon dyan. Nilikha ko yan para pagalingin kayo. And then, tinignan ko yung word na adulteration. Sabi ko kasi ako, mahirap din ako sa ano eh. Sabi nito, is the act of making food or drugs worse in quality by adding something to them. Adulteration. See, for example, sa mga grocery, napanood ko to sa isang interview. Yung laboratory, pinakita niya yung paggawa ng laboratory na meat. Kumuha siya ng portion ng chicken, ipinrasa sa laboratory, dumadami yun, tinukulture, dumadami, nagiging mukha siyang totoong meat. Pero hindi siya meat, lab-grown siya, at pinibenta na siya sa market. Which is ayan na. Sa USA, may 2 company na license na sila para magbenta ng ganyan. Bakit pinopromote yan sa ating kapanahunan ngayon? Sabi nila, tayo kasi ngayon ay ang daming pagbaha, paglindol. Siyempre, pag may ganyan, yung agriculture natin nagsasuffer. Tama ba? Marami nalulunod. Marami din plagues na mamamatay sa food and bound disease to make the world sustainable. Diba? Ganda pakinggan. Sustainability. Diba? Pinauso ang mga laboratories na culture, ng meat na culture sa laboratory. Pero kung ano yung in-inject natin, alam mo ba? Hindi natin alam. Di ko ba? Hindi natin namamalayan. Okay, next. Ini-introduce tayo sa isang system of convenience. Hindi kaguluhan, kundi mapayapa. Agli ba kayo doon? System of convenience, pinapagaan ng mundo ang mga bagay sa atin. Kaya, chill na chill. Relax na kayo. Hindi kaguluhan, kundi mapayapa. Tama ba? They put things in order and make things instant. Instant noodles. Dati, ang hirap mo, magluto ka pa. Ngayon, buka ka, lagay mo sa mait na tubig. Ilang 1 minute, nakipan mo, kain ka na. Ang bilis, di ba? Instant. That's what sophistication is. May sistema na pinatutupad, hindi upang ipakita ng, hindi upang magpakita ng kaguluhan, kundi
kaayusan. Walang pagre-rebelde, kundi mukhang makatuwiran. Nung iniintroduce sa atin, pumapalag ba tayo? Ay, ayoko dyan, gusto ko. Yung mga matatanda, talagang initial reaction, ano ba yan, hindi ko alam yan. Pipindot-pindot, diba? Pag nag-order ka sa Jollibee, sa McDonald's, dati pipila ka, paulit-ulit, ano nga po yun? Ano nga po yun? Di ba ulit-ulit? Ngayon, meron isang machine doon, pipindot ka. Check nyo may mga promo. Pag click mo, dala mo yung papel, pupunta ka dun sa counter. Alam na, i-trace niya lang dun sa kanyang screen, ito yung order mo, bayad, tapos. Kung mayroon ka pang Gcash, o transfer na. Shhh! Tapos ang transaction. Yung nandun naman sa may kitchen room, naka-appear na rin sa kanila. Ipapak na lang nila, ipukunin nila yung order. Ang bilis, may sistema. Makatuwiran ba? Makatuwiran. Convenient. Pinapatronize ba natin? Oo naman! Eh, maglampaso ka ng bunot. Eh, kaysa kayo nakaupo ka lang, kuya-kuya ko. Yung high-tech ang naglampaso sa'yo, di ba? Ano ba yung mga bagay na pinapatronize natin ngayon? Di ba dati, face recognition? Gusto mo bangko ka online. Ang hirap, ang mahal ng pamasahe. Di ba? Tricycle pa lang. 30 pesos or 50 pesos papunta ng Loma. Or papunta ng pupunta ka pa ng San Jose del Monte or pupunta ka ng San Bruno para makapagpato. You open an account online. Pag open mo na account online, syempre, identification, face recognition, iris scanning, di ba? Naka-register ka na doon, may sarili ka ng username, password, and everything pa. Ang dali lang, di ba? And then pwede ka na mag-deposit, pwede ka na withdraw, transfer of funds, ang dali, convenient, at your own house. You don't need to go anywhere. Kanina yung sinabi ko yung tracking disguise. So, ito, natakal mo na ito kanina. Yung card membership. Gusto mo lang naka-discount, sabi ni Anto. Oy, mami, meron dun sa sa SM Card. Ang mura ng pinili. Marami talaga dun, sobrang mura. So, meron kang membership card. Makaka-purchase ka dun pag meron kang card. Di ba? So, mura nga naman talaga. Minsan, pag nag-sale pa yan, magbubulag ka, talagang bagsak presyo. Pero, sabi dito, allegiance, not enforced. Hindi siya pinapatupad para sa lahat, but for the chosen. So, afford mo ba to na ganitong membership fee? And then you go and then shop with all the discounts. Amen mo ba? Convenience and discounts inaalok sa atin ng mundo. At patok na patok sa atin. Tama po ba? Hindi natin namamalayan, mind setting ang ginagawa. Nagtataka ka ba? Dati hindi naman mahalaga ang internet. Ngunit ngayon, hindi tayo mabuhay ng normal kung walang internet, kung walang cellphone. Di po ba? Before, ano ko naman ang internet? Pero sa atin ngayon, kailangan natin ang internet at cellphone. Bakit? Ang prayer and devotion natin, nakasalalay sa internet. Convenience. Di mo na kailangan magpalit ng damit, magpaganda, maglagay ng coloretes, mamasahe, para makautan ng Word of God. But sa house lang. This convenience, kung gagawin mo sa tama, maganda, di ba? Makatuwiran. Tama ba? Hindi ka magre-rebelde. Sabi sa 2 Thessalonica 2 verse 7, sabi doon, kahit ngayon, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng mga taong ito at nananatiling palihim hanggat hindi pa pinaalis ang pumipigil sa pagpapakita sa Kanya. Ano sabi? Kahit ngayon, present time, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa pinaalis ang pumipigil sa pagpapakita sa Kanya. So, lihim siya. Through the system of convenience, pinapasok tayo sa isang sistema na may kaayusan. Madali, it become instant. Wala tayong resistance. Tama ba? Wala nag-resist sa atin. I-enjoy pa nga tayo eh. Pagsalit ng puwersa sa pagitan ng tao at makina
laman at kasinungalingan, katapatan at pagkawala, habang natutulog ang mundo, ang propesiya at natutupad kung nagaganap na. Tama ba? Nagsasaling pwersa ang ano? Tao at ang makina. The machines, the robots, itong mga computers. Laman at kasinungalingan, the flesh and the lies. Katapatan, di ba? At ang pagkawala. Do you believe that the beast rules now? Naniniwala po ba kayo na ang halimaw na ito ang siyang nagahari na ngayon? Base dun sa sinasabi natin na the wisdom and sophistication. Sila ba yung nagahari ngayon? Base din dun sa time, di ba? Nung nag-fall ang si Adam and Eve. Siya na di ba ang nag-rule? Sa tingin niyo ba kailangan magmarcha sa isang entablado, ang isang halimaw, at sasabihin, "Oops! Ako na ang panibago." When you want to deceive, ipapakita mo ba yung mukhaan mo? Or you will walk from behind? Iba ang ihaharap mo, hindi yung tunay mo. Tama ba? Dinadaan tayo sa peaceful transition hanggang sa itong sistema na to, maka-adapt tayo at hindi na natin maiwanan kasi convenient siya. Tama ba? Parte na ng buhay natin eh. Kami nawalan lang ng internet kasi pala nagputol ng kahoy ang barangay. Natamaan ang internet namin. Kung hindi talagang 2 days, 3 days yata kami. Sabi ko, hindi ko pwede. Si Grace, online. PND natin, online. Naawag ako ng oras na gabi, alas 11 ng gabi, nakikipag-usap ako kay Converge. At kinabukasan, bakit? Ganun ka-importante yung internet sa buhay natin. Again, Revelation 13:18, balikan ko. Here is wisdom. The one having understanding, let him count the number of the beast, for each man's number, and its number is 666. Sino sila na may karunungan at pangunawa? Sino yun? Mga kasagot. Ang may karunungan at pangunawa, sila na pinanahanan ng banal na spirito. Ang mga makaka-discern ng craftiness ng kaaway natin, behind this all sophistication, ay yung mga anak ng Diyos na tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Jesus, na kung saan nananahan sa Kanya ang banal na spirito. Isaiah 11:8. Di po ba? Mananaan sa Kanya ang Espiritu ni Yahweh, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa, ang mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Sila yung nakakaalam. So yung mundo, hindi nila alam. 2 Thessalonians 2:7. Ngayon pa man, gumagawa na ng hiwaga at kasamaan at mananatiling ganyan hanggang di naalis ang humahad lang sa Kanya. Kung umalis kang lang, malalantad ang subain. So, from behind. So again, dito tayo pinipresent. Inikode lang natin kung ano yung Revelation 13:18. There is wisdom and the one having understanding. Dalawang bagay. Karunungan at pangunawa ang kailangan natin para maunawa natin kung ano ba itong marks of the beast. Sabi sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong pagbuhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kaulooban. Huwag daw tayong makiayon sa mundong ito. Na kung minsan ng tao sa kagustuhan na maka-adapt dun sa present technology, talagang kung ano-ano na yung ginagawa. Ako, biktima din ako dyan. Kaya sabi dito, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang maputi na kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Romans 12:3. Dahil sa kagandang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong paalagaan ang inyong sarili
ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Huwag nating pahalagahan ang ating sarili ng higit sa nararapat. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman silang sa kabataan sa lahat. Marami ngayon very entitled. Akala mo, sila lang talaga, ano? Kung di mo makante, marami mo pamari ka. Self-entitled. Masalit, pakaisipin mong mabuti. Ang tunay yung katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Dapat mabuhay yung kababaan. In-encourage tayo na we need to die to self. Sabi dito sa Galatia 5:16 to 18, walking in the Spirit, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of flesh. We must walk in the Spirit. Kasi kung tayo ay namumuhay sa Espiritu, hindi yung tawag ng laman ang mananaig sa atin, mapapaglabanan natin ang mga bagay-bagay na alok ng mundong ito. Kasi hindi natin namamalayan, darating ang araw, pag yan hininto, tinanggal, matanggal-anggal ang ng internet, matataranta ka, saan ako mag-withdraw? Paano ako makakapag-transfer? Nasa Gcash yung pera ko, nasa bangko yung pera ko, matataranta ka kayo. Kaya sabi ni Lord, matutunan natin, die to self. Ngayon puntahan natin yung second part, yung last part. Let Him count the number of the beast. Pag tinitin natin, bilangin yung numero ng beast at ito ay numero ng tao. Kung tinitin ko yung word na to, let Him count. Pesi pasto, or mula sa word na piso, meaning siya to calculate and to record. Makinig kayong mabuti. Ang ibig sabihin niya, call God's people to thoughtful calculation. Tawagin ang mga anak ng Diyos. Tawagin ang anak ng Diyos. At i-calculate, bilangin. It appears na nakakatakot, di ba, yung 666? Pero behind it, magsabi pala sa Greek, you need to call God's people. Hali kayo. Nangyari ito sa Book of Numbers, napag-aralan namin ito sa PNP. Sabi ng Lord kay Moses, magpa-census ka. Pero lipi. Next slide. Nandun siya. I-census nyo ang buong mamamayan ng Israel ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ilista niyo ang pangalan ng lahat ng lalaki. 3 na may edad na 20 taong gulang pataas. May kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo. Kayong dalawa ni Aaron ang mamamahala sa census sa bawat lahi ng Israel. Tutulong sa inyo ang pamumuno ng bawat lahi. Count the number, let him count. Behind this pala, no? Kaya si Lord kung sila kakainin ang kumakain ng laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay. Matalinha, kapag dinay ko literally, kanibal, lalayo ka talaga. Ito matatakot ka. Pero yung pala, behind the meaning of this, tawagin mo yung mga anak ng Diyos, God's people. There is a call na maano natin mabilang. Bilangin mo. Mag-set ka ng pinuno. An intentional discipleship, deliberate discipleship. Yun pala ang kailangan. Pinapabilang na. Kasi, malalaman ng mamaya, bawat isa pala sa atin, napasok na sa sistema ng beats na ito, di ba? Napasok tayo sa convenience eh. Kaya sabi nila, tawagin mo yung mga mananampalataya. Tapos sabi doon, sa Revelation 13, verse 18, it's all about discerning the eschatological wisdom. Nung tinignan ko yung word na eschatological, it's about relating to death, judgment, and the final destiny of the soul of humankind. Sa ating discipleship, di ba, there is a call to come. Sabi niya, isensus mo yan, pamunuan mo yan. Humayo kayo. Ang dapat pala, next. Sa Matthew 28:19, ang tingin natin sa ating pagbibilang, sabi sa Matthew 28:19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat
equivalent number niya, kaya sabi ko, di ba, the number of its name, or its equivalent, o yung kaparehas nun, sa numero ng tao. May number yun na equivalent. Ang pangalan ko, ng registered username, ganda. Ang name niya sa Facebook account nyo, tindahan nyo, di ba meron siyang name na numbers? Yun ang nare-recognize ng computer. But, pag tinignan nila yun, nag-check siya. We really don't know, napasok pala tayo sa sistema na yun. Kaya sabi ni Lord, have the number. Disciple, intentional discipleship, ipaalam mo to. Snatch them out. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong laalagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Nais ng Diyos na gawin natin yung pag-iibanghelyo. It's not them. Yung mga tao na katulad natin na na-register na doon, na huwag tayong mag-isip ng ginang na to, ng convenience na to. Because darating ang time, pag biglang tinanggal yan ang convenience na yan, lahat tayo matataranta, hindi natin alam. Kaya kung titingnan nyo, sabi sa Lucas 14:28, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalang magtayo sa isang tore. Una, iisipin niya kung magkano ang paggagastos niya sa pagpapatayo kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang matapos ito. Bakit? There is a cost for discipleship. Pag tayo naghahalo, nagpapakain ng mga bata, may pera tayong ini-spend, di ba? Kanina na nanawagan si Pastora, yung ating sound system, nagkakaano na. There is a cost. Are you willing? Sabi ni Lord, kung gusto niyong sumunod, are you willing to pay the cost of discipleship? Magamit yung time nyo, yung bulsa nyo. Are you willing? That is dying to self. Following God. Hindi lang po siya receiving. There is a cost in discipleship. Pero, dumating man ang panahon na maubos, I will end sa topic natin yesterday. Kasi nakahang ito sa akin eh. But when bumaba yung topic ng 1 Kings chapter 17, sabi, ito yung scenario na kung saan namumuhay, worldly, ang Northern Kingdom. Nasa world sila. Si Elijah nagsabi, lumutang si Elijah. At nanindigan siya sa prinsipyo ng Diyos. Sabi niya, hindi uulan hanggat hindi ko sinasabi. At yun ang ginawa. Darating ang time, mangyayari, this convenience, tatanggalin sa atin ito. Ano ang mangyayari sa iyo? May sagot. Si Elijah, anong sabi ni Lord? Pumunta ka! Inutusan si Elijah, magtago ka dun sa dalo niya ng tubig sa cherry. Si Lord pala, may lugar na pupuntahan natin. Matatakot ba kayo sa 666 na to? May pinaghandaan na si Lord. Just pay the cost of discipleship. Patuloy tayong pag-ayo. Dahil yun ang nais ng Diyos. Count the number of people. Bawat living. Nag-assign siya lang mag-lead. And he placed them to place si Elijah sa place of escape. Doon sa Cherith. Kerith sa Tagalog. Makalipas ang ilang panahon, natuyuan ang balon doon sa Kerith. Darating ang time, yung pinaglipatan sa'yo, natutuyo yung source na yun. Nangyari sa amin yan. Bago dumating ang panahon na matutuyo, sabi ng Panginoon, ano ba yung mga natutuyo sa atin? Natutuyo ng popularidad? Kasi nung marami kang pera sa bulsa, ang dami mong friends. Ngayon, natuyuan ka niya ng kaibigan, iilan na lang sila. Praise the Lord kung mayroon pang natira sa'yo. Si Job, nawala. Mga kaibigan niya. Natutulong yung kanusugan. Nagkaroon ka ng sakit. Na-stroke. Hindi ka na makapagtrabaho. Natuyuan ang yung pera sa bulsa. Na-scout ka na pala. O kung saan pa napunta. Pero si Lord, anong sabi ni Lord pagkatapos
babaeng balo, walang pera, last oil, and last breath. But God multiplied that. Amen po ba? Ganyan ang Diyos. We do not need to fear because hindi mo pa alam, nakaplano na sa Diyos kung saan kanya dadalhin. Nakaplano sa Diyos na dahil ka mo sa isang mahirap na byuda, hindi sa isang mayaman, para gagamitin ka pala in service of His kingdom, i-multiply mo kung ano nang meron sila. Kaya ikaw dyan, pag pinakita ka nila, go there! Ikaw pala ang pagpapala din sa lugar na yun. You need to disciple. Pag nakita ko, alam niyo po, habang nung tinatapos ko ito, kagabi naiiyak ako. Nakikita ko yung mga tao, kaya yung malakad. Yung pala dapat pinapper them as soul na maliligtas. Hindi siya dapat katakutan. Nais ng Diyos na kanya tayo magtiwala. Hindi sa ating talento, natuyo ang balon. Hindi sa pera na naipon mo, ako na wala yung pera. But God provided, ginamit ang uwak to provide kay Elijah. Ginamit ang uwak para mag-provide sa amin. Ang pinagtatrabuhan ni Grace, isa ba ang born natin? Hindi. Mananampalataya pa? Hindi. Yung nagrarenta sa amin ngayon, na uwak, born na rin ba yun? Hindi. Yung sinasabi mong unclean, gagamitin ng Diyos to bless you. Share them. Kaluluwa sila na nangangailangan din ng kaligtasan. Huwag tayong magtiwala sa trabaho natin. Matutuloy yan. O anumang kayamanan ang meron tayo. God allow these things. Kaya pala sabi ni Lord, Revelation 13:8, kailangan dito ang karunungan. Maraming malalaman ng sinumang matalino. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan bilang matalino. Sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Bilang na 666. It twisted the whole thing in my life habang binababat sa akin ni Lord. Kagabi, tumating yung final conclusion. Count the number of God's people. Matthew 28:20. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Whatever happens, tandaan niyo, laging kasama niyo ang ating Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Nanginayang po ako sa preaching. Kailangan part 1, part 2. Hindi po ba? Kasi parang minadali na sa mundo. Dapat 2 parts, no? Maganda siya, himay-himay. Pero, ang tanong ko po ngayon, bago tayo mag-himay-himay, sino po magamit ng GCash? Sino po magamit ng bank transfer? Sino nag-internet? Amen. Hindi sinabi mo gamitin. Pinagaan. Di po ba? Pero tandaan po natin, lahat ng bagay na pinagagaan, pero nilalayo tayo sa Diyos, huwag natin i-apply. Amen. Amen po? Maraming binago, maraming pinagaan, pero huwag mo i-apply, huwag mo ipasok yung sarili mo na alam mo na hindi kailangan yun sa iyong kaligtasan. Si Pastora nag-Gcash din. Pero hindi sinabi ni Pastora ni siya na mag-Gcash. Hindi sinabi ng Diyos na huwag mong gamitin yung nagpapagaan. Bawal lang sa akin bank transfer. Kasi baka maisahan ako, transfer ako. Sino dito yung nag-scam? Bank. Yung princess nagtaas agad ng kamay. siya ang muna nagtaas. Nag-scam, bank transfer. Ayaw ng mga anak ko. Sino dito yung, sorry sa overtime, 12-5. Gusto ko lang sabihin sa inyo, si Sister Ernest keep on messaging me. Marami po nito. Hi, kamusta ka na? Kailangan ko ang cellphone number mo. Kasama ka sa bibigyan ng 5,000. Di ba? Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Opo. Marami. Basta
Live by faith. Basta nilalayo tayo, sabi nga pinadadali na eh. Nakakatulong naman. Pag nagugutom ka, di ba? Magluto ka ng noodles, di ba? Bilis. Nakakatulong. Pero pag nilalayo na tayo sa kaligtasan, eh, huwag po natin i-apply. Huwag natin gamitin. Nakakapag-transact ba ako kahit wala akong bank transfer? Oo naman. Di ba? So, exercise nga yun eh. Yun ang exercise ko, pumunta ng banko. Your goal, di ba? So, anything na minamadali tayo, minsan, sige na, kailangan ko. Akala mo yung chat mo, yung pa pala. Ibang tao na pala. Di ba? One time, may guest kami. Interesado pa ba kayo makinig? Pwede naman po umuwi pag nagugutom na. Ang saya-saya namin nanonood ng TV. Kaibigan ni Ezekiel. Pumasok lang siya sa room. Paglabas, galit na siya. 3,000 agad na send na sa Gcash. Yung isang model niya na nanay, nagmamakaawa. Kailangan. Eh, matulungin siya. Siyempre, modelo niya yun eh. Siya yung pinaka-boss. Send agad siya. Pagpasa niya sa FB, yung kanyang modelo, yung ina. Ang aking cellphone na scam, ganyan hack. Galit na galit siya kasi ang bilis ng pangyayari. Sabi ni Pastora, wisdom. Amen? Yung tao hindi naman nangungutang, bigla mangungutang sa'yo, kilabutan ka na. Diba? Hello? Tsaka, too good to be true. Ano ibig sabihin ng too good to be true? Parang nililigawan lang, susumpitin ko ang buwan at ang bituin at ibibigay ko sa'yo. Di ba tayo? Too good to be true. Hindi totoo. Amen? Sobrang daming pangako. Amen? Hindi tayo maniwala doon. Kaya, wala akong bank transfer, Gcash lang ako, ano pa. Nag-i-internet din ako. Pero kung ayaw na umandar, okay lang din ako. Amen? Kasi may Diyos tayo eh. Yung mga bagay na magpapalayo sa atin sa Diyos. Dagdag ko na lang ha, para mas masarap po. Yung topic ko kahapon, speaker, Sister Mars, is about faith and redemption. Doon po tayo mag-closing. Napakaganda po. Sabi ko nga kanina, sayang, dapat ginawang part 1, part 2, para mas naiintindihan natin itong 666. Sabi sa Ephesians 1:17, it states, in Him we have redemption through His blood. Sa Panginoong Jesus, meron tayong pagtubos o kaligtasan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. The forgiveness of sins, kapatawaran ng ating kasalanan. In accordance with the riches of God's grace, this verse highlights that salvation and forgiveness are made possible through Jesus' sacrifice on the cross. Focus tayo doon. Pero sinabi ba ng Diyos na mabuhay ng masaya? Hindi. Kaya ang focus ka sa salvation mo. Amen po? Naniligtas tayong lahat ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ng kanyang banal na dugo. Pinabanal tayo. Inali tayo banal. So pag ilalayo tayo sa pagiging righteous, sa pagiging holy, bitaban natin. Amen? Naintindihan natin mga kabataan. Mga nasa technology, yan si Brother Franco, si Micah, mga bata dito. Ito lang ang gusto kong sabihin. Huwag tayo masyadong magpuyat sa internet. Amen? Bakit? Baka hindi mo ma-enjoy ang langit. Walang internet doon. Amen? Hindi mo ma-enjoy ang heaven. Gusto mo sa heaven, gusto mo sa langit. Eh, gusto mo rin ng internet. So, hindi ka mag-i-enjoy doon. Amen? So, masanay tayo sa bagay na pwede tayo maging masaya kahit wala siya. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako ngayon. Kasi katabi kita. Amen? 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 Masaya ako ngayon kasi wala ka sa SM. Nandito tayo dalawa. Amen? Masaya tayo lahat ngayon kasi we are in the temple of God. And a spiritual family, katabi mo yung kapatid mo,
na hindi mo man kadugo, pero ang tatay mo pa nating lahat nasa langit na nakabantay sa atin. Amen po? Ang ganda nung sinabi, pinadali. Pero yung pinadali sa atin, huwag magamit para manahin tayo sa Diyos. Let's all stand up. Sige po. Naniniwala po ako na na-enlighten tayo. Yung bilang na 666, madinig pa lang natin, kinatatakutan na natin. Pero huwag tayong matakot. Kasi meron tayong Diyos na ang number niya, 777. Amen? Completeness. Palapakan natin si Lord. Amen, amen, amen. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Aming Ama sa langit. Thank you for reminding us kung ano po ang kahulugan ng numero 666. At maaaring sa kabisihan namin sa mundo ito, hindi namin namamalayan na ito po'y nagaganap na, ito po'y nagsisimula na, at maaaring na-enjoy pa namin yung mga bagay na dinudulot nito sa aming kapanahonan. Father, aming Ama, tapat ka o Diyos sa iyong pangako na pinadala mo ang iyong anak na si Jesus bilang maging Panginoon namin at tagapagligtas. Ang sabi na salita, ang sino mang manampalataya sa Kanya, hindi na mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Father God, right now, lahat kami nakataas ang aming kamay. We are declaring, claiming, and declaring in the name of Jesus Christ, our Lord and Messiah, our Savior, na ang kanyang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, ang tutubos sa amin sa kaparusahan ng aming kasalanan. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbabantay sa buhay namin 24/7, hindi ka natutulog, hindi ka pumipikit, lagi mo kaming tinitignan at pinapuntayan. We are canceling, rebuking right now any form, plan, and weapon of the enemy will not prosper sa buhay po namin lahat. Ang nagsasuffer ng anumang sakit at karamdaman right now, dinidigtara namin ang Isaiah 53:5. Sa mga lakay na tinamo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kaming lahat ay pinagaling mo na. Father God, ano man ang nangyayari sa mga susunod na panahon, dumating man ang pagtatatak na ito ng 666, dumating man ang anumang bagay na magpapahirap sa iyong mga anak, ang dalangin po namin, find us faithful, Father. Find us holy, spotless, blameless, Father God. In the name of Jesus, our Lord. Buhay mo, dugo mo ang pinagtubo sa amin. Hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Acts 16:31 says, hindi lamang kami ang maliligtas, kundi ang buo namin sa bayan. Pinangahawakan po namin yan. Walang magagawa ang kaaway para lindangin kami. Walang magagawa ang kaaway para malayo kami sa iyo. Ang lahat ng bagay na galing sa Diablo, tinataboy namin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Maraming po salamat. Cover us, Father, with the precious blood of Jesus Christ. At sa anumang panahon na kami masusubok, Amang Diyos, magpadala ka ng angel from heaven to save us, Father. Salamat po. Salamat po. Sa buhay ng aming pastora, Michelle, continue to reveal to her, O Lord, yung mga bagay, Panginoon, na nais mong bigyang pangunawa at iwanan para sa iyong mga anak. To God be the glory. Pagpalalo po ang buhay namin lahat na makasunod po kami sa iyong patnubay. In Jesus'
10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng inyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay tiyoring handugan. Sa gayon, kamaling mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Amen. Hallelujah. So dito, dapat nating parangalan ang ating Panginoong Diyos sa mga kayamanan na mayroon po tayo na sa Kanya rin po nanggaling. Amen. Amen. So dito napakasarap na ang sabi po nito, sa gayon kamaling mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Amen. Hallelujah. So napakasarap na sa pagiging tapat natin sa ating Panginoong Diyos, sa ating pagbibigay. Aapaw ang ating kamali at ang inumin, sisidlan ng inumin hindi na matutuyuan. Amen. Hallelujah. So, kung gusto po natin ang pagpapala, matuto po tayo maging tapat sa ating Panginoon. Amen. Hawakan po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon, Lord God. Salamat po sa provision na pinagkakaroon po sa aming Panginoon, Lord God. Kaya Lord, i-bless mo po ang bawat kaloob na aming inibigay ngayong umaga, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa, maging ang hawak ng mga kaloob na ito, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Lord, sabi natin sa ano tayo pumunta? Mula sa timog, sa hilaga, sa kanluran, amen? From Luzon, Visayas, Mindanao, saan man tayo itako. Ang Diyos nangako, hindi tayo iniwanan, hindi mababayaran. Heavenly Father, maraming pong salamat sa tagumpay ng aming gawain. Patuloy niyo nga po kami pagpalagin ng buhay na masunurin sa iyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, sumunod kami sa iyong salita. Sabi nga ng aming tagapagsalita, intentional discipleship. Help us to go and make disciples, Father. Marami na po, O Diyos, ang napupulit sa kasamaan na gusto nang may umakay sa kanila patungo sa liwanag. God, kung gusto po namin na maranasan namin ang buhay na kasama ka namin until the end of times, until the end of age, sundin po namin ang Great Commission. Magpagamit po kami, O Diyos. Gamitin namin ang aming buhay bilang buhay na patutuo that God is good all the time and all the time God is right. God, sa buong sa linggo na aming kakarapin, muli sa iyo namin sinusuko, pinagkakatiwala ang buhay namin, ang aming pamilya, let your divine provision, divine protection, divine intervention, divine healing be upon all of us. Salamat po, Diyos, na marami. Alam po namin, O God, kung sino lang ang nagmahal sa amin ng tunay, minahal kami ng walang kondisyon, kahit kami marumi at makasalanan, ikaw lamang Diyos. Kaya wag ka namin bibiguin, Panginoon. Sa panahon, O Diyos, na kailangan makipag-usap at lumapit kami sa iyo, alam po namin, naghihintay ka lang sa amin. Let's raise our two hands to God. Taas natin ang dalawang kamay natin sa Diyos, tanggapin ang bawat isang pananampalataya, matatag at matibay mula sa ating Diyos na sa langit. Tanggapin ang bawat isa ang pag-ibig at kahabagan ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaan at pakikiisa ng